Ito na nga, sumagot na po ang isang Associate Justice ng Supreme Court, ex-Associate Justice. At sinabi niyang mukhang imposible ang impeachment na ito. Bakit ho? Mukhang may problema dito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Bakit ho? Yan ang aalamin natin sa balita na ito. Kasi napaka-importanting maunawaan natin kung ano ba talaga nangyayari dito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Alamin po natin sa balita na ito. Pasok, pasok, pasok! Maaring ipagpatuloy ng Senado sa darating na 20th Congress ang pagliliti sa impeachment na sisimulan nito ngayong ika-19 na Kongreso. Nako! Ito ang binigyan diin ni dating Commission on Elections Commissioner Rene Sarmiento Nako! sa isinagawang forum ng UP College of Law at Malcolm Foundation kahapon. Nako! The Supreme Court saying that it has not become a functus officio insofar as non-legislative function. Meaning outside of legislation, it has a continuing function. It could be convening as a canvassing board. It could even be serving as an impeachment court. Kahit recess pa ang Senado, maaari nitong ipagpatuloy ang impeachment trial. Further proceed, or in the Tagalog version of the 87 Constitution, dapat agad isunod. Ito ang sagot ni Rene Sarmiento. Hindi po ito yung tinutukoy kong Associate Justice, ha? Hindi po ito. Iba. Ito kasi nagkaroon po ng parang pagpupulong ang mga eksperto pagdating po dito sa impeachment trial. So nagkita-kita po sila dyan sa UP College of Law at pinag-usapan po nila ito. Ang opinion ni Rene Sarmiento, dating membro ng 1986 Constitutional Commission, ay maaring ituloy na. Okay, ibig sabihin yung sinasabi niya, kinakatigan niya yung sinabi ni Pimentel na pwede silang ituloy na yung impeachment, yung ura-uradang impeachment. Sumasang-ayon siya dito, ha? Nagbigay siya ng example. Although importante yung kanyang idea, yung kanyang insight, pero mas importante yung susunod. Is a novel addition in the 1987 Constitution on impeachment, not found in the 1935 in ordinary meaning. As constitutionally interpreted, it means right away. It means immediately. Walang patumpik-tumpik. Walang alinlangan. Gawin kaagad. Salungat naman ito sa paniniwala ni dating Ombudsman at Supreme Court. Ayan. Ito dating Ombudsman at Supreme Court Associate Justice. So mas mas sa tingin ko maalam ito at hindi ho ito kampi kay Duterte. Kumukontra to kay Duterte noon, ha? Justice Conchita Calfio Morales. Given that, I believe that impeachment cannot be constituted during recess. This does not mean that during recess, the Senate cannot call for special session. Yan. So sinasabi niya, since ngayon ay recess, alam naman natin, recess, lunch, merienda. Recess ang Senado, hindi maaari. Hindi daw maaari magpatuloy ngayon, ha? Kaya malabo daw, ha? Ito. But this is prescribed by so many limitations, including only on urgent legislative matters. Pwede daw magpatuloy. Ibig sabihin, kasi yan sinasabi nila. Pwede na mag-convene at sinasabi na, hindi, kailangan mag-convene na yan. Pwede yan. Sabi niya, pwede mag-convene. Ito ang kondisyon. And given that, among others, and given that impeachment is not included as among the reasons why special session can be conducted, my conclusion is that no impeachment proceedings or this impeachment trial cannot be conducted. Ayan, malinaw sinasabi niya, no. Hindi maaari na mag-convene ngayon, special session
for the sake of the impeachment. Bakit? Pwede lang mangyari yan kung maibang mga dahilan, not the impeachment. Malinaw yung sinasabi. O sino ho ba ito si Conchita Carpio Morales? Siya po ay retired Filipino Supreme Court Associate Justice ng Supreme Court yan, ha? Imagine niyo, ha? Oh. And former Ombudsman of the Philippines. Ako, mukhang mataas talaga itong madam na to. She served as an Associate Justice from 2002 to 2011, was later appointed as Ombudsman from 2011 to 2018. For her strong stance against corruption, she led several high-profile investigations, including cases against government officials. Ito, makinig. She is also the aunt of former Supreme Court Chief Justice Lucas Bersamin, who later became Executive Secretary under Marcos. Ano daw po siya? Siya po ay auntie ni Bersamin. Mantakin mo, ibig sabihin. Malayo sa malayo, napapaboro ito sa mga Duterte. Malabo po. Pero sinasabi niya, hindi pa pwedeng mag-convene ngayon ang Senado para laang sa impeachment. Malinaw na malinaw po yun. Hindi pa pwede. Hindi pwede magpatawag ng special session ang Senado para lamang sa impeachment. Ito nga kinatataka ko eh. Ito napakatarantado rin talaga nitong kamera na ito, no? Mantakin mo, ang haba ng panahon, mula pa lang December pinag-uusapan. Actually, sabi nga 'di ba ni VP Sara Duterte, November pa lang lumabas na sa bibig ng isang komunistang congressman o congresswoman. Sinabi na niya na i-impeach si VP Sara Duterte, pinagplanuhan na. Lumabas nadula sa bibig nung komunista na yun. Ngayon, November pa ho yan. Bakit umabot pa ng November, December, January, bago pa ho ipasa yung impeachment wherein wala nang time. Mantakin mo, last day. Hindi man lang last week. Di ba? Dapat man lang last month Di ba? Hindi. Last day ng session ng Senado at Kamara, doon pinasa yung impeachment sa Kamara. Tapos ngayon, wala nang time. Kasi nga, last day na yan. Alam ko, hapon pa natapos yan Alas 10 na nagsimula, mga alas 3 o alas 2 lumabas yung balita na yan. So, mantakin mo, gusto nyo, ura-urada na mag-convene itong mga senador at ituloy na ito impeachment. Pwede ba yun? Alam mo kung ba't nila ginawa yan? Kasi gusto nila mangampanya, ito mga nangangampanyang senador, yung mga re-electionist, walang time para ho sila ay mangampanya at matalo. Di ba? At manalo pala. So, ibig sabihin po, talagang gustong-gusto nila matalo ito mga ito. Bakit? Alam mo nila kasi, ngayon, malakas talaga ang mga Duterte kahit sa Senado. Compare mo naman sa Kamara. Kaya tila yan ang kanilang strategy or baka naman nagulat lang din sila doon sa issue, yan yung ating laging sinasabi, yung sa issue ng budget. Kasi nga, nabulgar yung katarantaduhang ginawa ng mga magnanakaw nating congressmen dito sa budget. Nabulgar nalatlad yung matinding kagaguhan nila sa budget. Wala na silang choice. Mantakin mo matatapos yung 19 Congress tong sa Kamara, di ba? Matatapos na ang pinaka-hanging na issue ay yung katarantaduhan nilang blanco sa budget. Paano mangyayari nun? Ang balita all throughout the break, starting February until to the next Congress is pag-uusapan yung kanilang kalokohan diyan sa blank budget. Kaya ang ginawa nila, para mas uminit, magka-issue, eto kayong pinag-uusapan, di ba? Yan ang mainit na issue ngayon. Nakakalimutan na ho nila yung mga mainstream media, nakakalimutan na yung blank budget.
na sa totoo lang, yun naman na mas importante. Yun ang may tama sa sikmura ng bawat Pilipino. Anong pakialam ng mga Pilipino sa impeachment? Honestly, alam mo ba, meron talagang survey na yung mga Pilipino, mas iniisip nila yung pagkain, gutom, pagtaas ng presyo ng bilihin, yung budget na nauubos, at yung budget na nawala sa PhilHealth, yung budget na nabawasan sa edukasyon, yan ang mas iniisip ng Pilipino kaysa sa impeachment. Alam niyo ho ba yun? Pero bakit ito ang pinag-uukulan ng pansin ng mga media? Pinagpepiesta ng mga media. Hindi ho, alamin, isipin mo there were already a decision, hindi naman decision pala, parang kautusan mula sa Supreme Court, pinasasagot ang Kamara ng 10 araw. May balita ho ba kayo na yan po ay ibinalitang paulit-ulit ng mainstream media? Wala. SMNI lang. At siguro ang Net25. Di ba? O yan lang ang nagbabalita niyang paulit-ulit. Yung budget, asa na? O, yung sagot ng Kamara sa Supreme Court, wala na. Ano to? Isnab-isnab na lang?